Mom, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nakita ko si Archie na may kalampungan na ibang babae sa isang hotel. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Naiinis na sabi ni Cherry sa kanyang ina. Anak, kahit naman totoo ang sinasabi mo sa akin, may magagawa ba ako sa gusto ng daddy mo? Malungkot na sabi ni Jacinta sa kanyang anak. Alam mo kung anong tunay na ugali ng iyong ama, anak. At kahit ako hindi niya ako pinakikinggan, alam mo yun. Napabuntong hininga na lang si Cherry na nakatingin sa kanyang ina. Bakit ba kasi ayaw mo pang iwanan siya? Bakit mo pa ba kasi tinitiis ang ugali niya? Dahil mahal ko siya, anak. Pero papatayin ka ng pagmamahal mong yan, mami. Tutol ni Cherry sa sinabi nito. Maiintindihan mo rin ako, anak, pag naging asawa ka na't ina. At sa tingin mo ba papayag ako na maging katulad mo? No way, Mom! Hindi ako papayag na maging martyr wife kagaya mo. Gagawin kong lahat, hindi lang ako makasal kay Archie. May diing sabi ni Cherry bago niya iniwan ang ina sa mesa. Malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Jacinta na nakatingin sa anak niyang papalayo na. Ipananalangin ko na magtagumpay ka sa gusto mo, anak. Basta nandito lang ako palagi sa tabi mo. Bulong na sabi ni Rose sa sarili niya. Nasaan na ba si Cherry? Ngayon darating ang big client natin at kailangan magustuhan niya ngayon ang presentation natin. Para ang kumpanya natin ang pipiliin nila para maging partner nila sa malaking project na kanilang gagawin. Sabi ng manager nila Cherry sa mga kasama niya. Kilala niyo ba kung sinong big client natin? Tanong ng bakla sa kanila. Hindi pa po, sir. Sagot ng mga ito. Siya lang naman ang nag-iisang anak ng mga Agustin na siyang namamayagpag ngayon sa larangan ng negosyo. Kaya galingan nyo ang ginagawa nyo. Understood ba? Yes, sir. Good. Pagdating ni Cherry sa kumpanya, ay hinila kagad siya ni Lorraine. O bakit? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Alam mo ba na ang bago pala nating kliyente ay si Mr. Agustin? Oh my gosh! Alam mo ba kung gaano kagwapong lalaking yun? Tili ni Lorraine. Akala ko naman kung anong sasabihin mo. Sira ulo ka talaga. O bakit? Hindi ka ba nagagwapuhan sa kanya? Kung makakahigit siya kay Archie, bakit hindi? Baka siya pa kamong ipalit ko sa siraulo kong fiancé. Sabi ni Cherry sabay upo sa mesa niya. Grabe ka naman. Minahal mo na rin naman si Archie, hindi ba? Noon yon, simula nang malaman kong may iba na siyang babaeng kinahuhumalingan, nawalan na ako ng gana sa kanya. Walang ganang sabi ni Cherry sa kaibigan niya. Pero hindi ka man lang ba nasasaktan sa ginawa niya sa'yo? Masakit syempre. Alam mo kung gaano ko kamahal si Archie. Hindi ko naman alam na kaya niya pala akong pagtaksilan dahil lang sa hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya, ang pagkabirhin ko. At hindi ako tanga para ibigay yun sa kanya. Mahinahong sabi ni Cherry sa kaibigan niya. Kung sa bagay, kung ako naman siguro ganyan din ang gagawin ko at maghahanap pa ako ng ipapalit sa kanya para makaganti man lang sa ginawa niyang panluloko sa akin. Sabi ng kaibigan niya. Napabuntong hininga na lang si Cherry na itinuon sa computer ang tingin niya. Laking mayaman si Cherry. Nakapagtapos na rin siya sa pag-aaral pero hindi siya nagtrabaho sa kumpanya nila dahil gusto niyang tumaas ang posisyon niya sa sarili niyang pagsisikap. Galingan niyo ang trabaho niyo, nandito na si Mr. Agustin at sana ma-impress niyo siya dahil pag nagkataon, malaking project ang mahahawakan natin. Sabi ng manager ni Cherry sa kanila. Sir, si Cherry na lang sigurong patayuin natin sa gitna. Naputo lang sasabihin pa sana ni Mariel na magsalita si Cherry. Trabaho mo yan, Mariel, ba't may papasa sa akin? Ikaw ang magaling dyan. Isa pa, taga-ayos lang ako sa dapat nating ayusin. Kaya go ka lang, alam kong kayang-kaya mo yan. Pag-cheer up niya sa kasama niya. Kaya walang nagawa si Mariel kung hindi tanggapin at gampanan ang trabaho niya. Kamusta na kayo ni Cherry, iho? Kailan niyo bang balak magpakasal? Nakangiting sabi ni Dominic kay Archie. Kapag okay na pong lahat dito. Sa ngayon po kasi kailangan ko munang unahin ang negosyo ko para kapag nakasal na kami wala na po kaming paproblemahin. Nakangiting sabi ng binata. Iyan talaga ang gusto ko sa iyo, iho. Napakasipag mo pagdating sa negosyo. Kaya gustong gusto kita para sa anak ko eh. Dahil alam kong may maganda siyang kinabukasan sa iyo. Balik na sabi ni Dominic sa binata. Maraming salamat po, tito. Pinapangako kong mamahalin at aalagaan ko pong unikaihan niyo. Tumangutango naman si Dominic sa sinabi ng binata sa kanya. Nakarating naman si Keyo sa kanyang destinasyon
habang nakasunod naman ang kanyang personal assistant sa kanya. Bawat madaanan ni Chaos, hindi mapigilang mapatili, lalo na't pag lumilingon ito sa kanya. Napatawa naman ang kanyang PE sa nakikita. Iba talagang karisma ng isang Agustin, pero hindi yan ang gusto ko makita. Gusto ko makita kung sinong babaeng kaya kang pasunurin. Nakangiting sabi nito. Sa panaginip mo lang yan mangyayari dahil hindi pa pinanganganak babaeng kaya akong pasunurin. Mayabang na sabi ni Chaos sa kanyang pinsan na siya ring PE niya. Well, maghihintay ako na mangyaring bagay na yan sa'yo. Naiiling na sabi nito sa pinsan na tinawanan lang ni Chaos. Sir, nandito na po sila. Balita ng isa pang babae sa manager nila Cherry. Okay guys, nandito na sila. Good luck. Pagpasok nila Chaos sa loob ay paghanga kaagad ang natanggap nila. Hindi lang kasi mayaman si Chaos. Ubod dito ng gwapo. Kung kaya't marami ang humahanga sa kanyang mga kababaihan. Nag-umpisa na ang presentation habang si Cherry ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Tahimik lang din si Chaos na nakikinig sa nasa harap nila. Habang nakikinig ay inilibot niyang paningin sa kanyang paligid. Doon niya nakita ang isang babaeng tahimik lang habang nakatingin sa nasa harapan. Hindi alam ni Chaos kung bakit nakuha ng babaeng yun ang atensyon niya. Lihim pa siyang napangiti habang sinasaway ang sarili niya. Uy! Nagulat pa si Chaos nang tapikin siya ni Wendell sa balikat niya. Kanina pa tapos ang presentation. Naghihintay na sila kung sinong pipiliin mo sa kanila para sa gagawin nating project. Pabulong na sabi ni Wendell kay Chaos. Agad namang napaupo ng tuwid si Chaos habang lihim na sinusulyapan ang babaeng nakita niya kanina. Tinignan niya ang hawak ng PA niya at sinabing may napili na siya. Nang sinabi ni Chaos kung sinong napili niya, ay kaagad itong inanunsyo ni Wendell. Napatalon sa gulat ang kasama ni Cherry nang pangalanan ng grupo nila. Wow! Congratulations sa ating lahat! Good job guys! Masayang sabi ng manager nila Cherry. Habang nagsasaya ay hindi napigilan ni Chaos na lingunin ang dalagang nakita niya na ngayon ay nakangiti na. Ramdam ni Cherry na may nakatitig sa kanya. At nang lingunin niya ay doon niya nakita si Chaos na sinalubong ang tingin niya. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Cherry dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Chaos sa kanya. Manager, pwede na ba akong umalis? Tutal, tapos naman na ang presentation eh. May pupuntahan pa kasi ako. Paalam ni Cherry sa manager niya. It's okay Cherry, basta bukas pumasok ka ha dahil may ipapagawa ko sa'yo. Bilin ng manager niya. Copy po manager. Umalis na si Cherry sa naturang building. Paglagpas niya sa parking lot, ay nagulat siya nang makita niya rin si Chaos na nakasandal sa mamahaling kotse nito. Habang nakapamunsa ang dalawa niyang kamay. Mr. Agustin. Yumuko pa si Cherry sa binatang kaharap. Thank you po sa pagpili sa team namin para maging partner niyo sa gagawin niyong project. Pasalamat ni Cherry sa binata. You're welcome miss. What's your name again? Cherry po sir. Magalang at walang pag-aalinlangang sabi ni Cherry. Okay Cherry, pwede wag ka nang mag-sir sa akin. Chaos is okay for me. Nakangiting ani ng binata. Kahit nag-aalangan ay tumango pa rin si Cherry sa binata. Sino ba naman kasi siya para tumutol sa gusto ng isang Agustin? Okay, mauna na po muna ako sa inyo sir. Chaos pala. Salamat pala sa pagpili namin ulit ha. Pasalamat ni Cherry sa binata. It's okay. Nagustuhan ko lang ang presentation nyo kaya kayo ang napili ko. Simpleng sagot ni Chaos. Thank you po ulit. Sige mauna na ho ako. Tumalikod na't hindi na nilingon ni Cherry si Chaos. Dumiretso itong sumakay sa sasakyan niya habang si Chaos ay napapailing habang napahilot sa noo niya. Interesting. Natatawang sabi ni Chaos habang ang tingin niya ay nandoon sa kotse na papalayo. Wow ha? First time in my life na may babaeng parang hindi tinablan ng karisma ko. And I like her. Nakangiting sabi ni Chaos. Oh, anong ngiti yan ha? Kaagad napawi ang ngiti sa labi ni Chaos nang marinig niya si Wendell. Hey, bakit ang tagal mo? Sabay iwas ni Chaos ng tingin sa pinsan niya. Ang bilis mong mag-iba ng usapan ah. Hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko sa'yo. Nangaasan na sabi ni Wendell sa pinsan niya. It's none of your business. Sabi ni Chaos sabay sakay nito sa kotse at hindi pinansin ang sinabi ng pinsan niya.
Naiiling naman na sumunod sa kanya si Wendell sa kotse. Alam mo bang parang may hindi ka sinasabi sa akin? Ano ba yon ha? Sabihin mo na kasi para hindi na kita kukulitin pa. Pangungulit pa ni Wendell kay Chaos. Pero parang walang naririnig ang binata. Nasa labas lang ang tingin niya at hindi pinapansin ng pinsan niya. Nakarating naman si Cherry sa kumpanya kung saan pagmamayari ng fiancé niya. Kung hindi lang dahil sa daddy niya ay hindi siya pupunta doon. May ID po kayo ma'am? Tanong ng guard sa kanya. Kaagad naman niyang kinuha ang ID niya at ibinigay sa guard. Sige ma'am, pwede na kayong pumasok. Salamat. Pasalamat niya sa guard bago siya tumuloy sa loob. Sa loob ng ilang taon na mag-fiancé sila ni Archie, ni minsan hindi pa siya nakapunta sa kumpanya nito dahil palaging busy siya sa trabaho niya. Pagdating niya sa last floor, ay bulungan kaagad ang bumungad sa kanya. Sino kaya siya? Ang ganda naman niya at ang kinis. Mas maganda pa nga siya sa mga babaeng pumupunta rito kay Sir kada araw. Bulungan ng mga empleyado ni Archie. Hindi alam ni Cherry kung matatawa ba siya o maiinis dahil sa mga naririnig niya. Si Archie, andyan ba siya sa loob? Tanong niya sa isang babae. Ma'am, may appointment po ba kayo sa kanya? May bisita pa po kasi siya. Maupo na lang muna po kayo dun sa visitors. Naputo lang sasabihin pa sana ng babae nang magsalita si Cherry. Wala akong appointment sa kanya at hindi ako bisita. Fiancé niya ako. Kung nandyan siya, ako nang pupunta sa kanya. Po, fiancé ka niya pero kasi ma'am. Hindi na naituloy ulit ng babae ang sasabihin pa sana niya nang umalis na si Cherry. Napakamot na lang ang sekretarya ni Archie sa ulo niya dahil hindi niya napigilan ang pagpasok ni Cherry sa opisina ng amo niya. Hindi na nag-abala pang kumatok si Cherry. Diretso na siyang pumasok sa loob ng opisina nito pero ganun na lang ang gulat niya nang makita ang mga tao sa loob. Kaagad na binalot ng galit ang puso ni Cherry dahil sa nakita. Kaya mo ba ako pinapunta dito para makita kong kababuyan nyo? Wala ka na ba talagang hiya sa sarili mo? Agad na pabalikwas ang babae sa mesa ni Archie na magsalita si Cherry. Nang didiring tumingin si Cherry sa babaeng nagmamadaling magbihis, habang si Archie ay kalmado lang na nakatingin kay Cherry. Sa susunod na lang natin tapusin to Arch. Sana naman sa susunod wala nang istorbo sa ating dalawa. Nakangiting ani ng babae kay Archie at nang tumingin ito kay Cherry, ay parang wala lang nangyari sa kanila ni Archie. I'm sorry kung yun ang naabutan mo kanina. Mahinahong sabi ni Archie sa dalaga. Mapaklang napatawa si Cherry dahil sa sinabi ng lalaki. Talaga? Sorry ka? Wow ha? Iba ka rin. Ano, hindi lang makapal yung mukha mo? Sira ulo ka pa. Galit na sabi ni Cherry. Hinubad niya ang suot niyang engagement ring at ibinigay ito kay Archie. Wala nang dahilan para manatili sa akin ang singsing na yan. Malayang malaya ka na sa kung ano man ang gusto mong gawin. Mabilis na lumabas ng opisina ni Archie si Cherry na kaagad namang hinabol ng binata. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to Cherry. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Dahil akin ka lang at ibabagsak kong kumpanya nyo pag itutuloy mo to. Kaagad natigilan si Cherry matapos marinig ang sinabi ng binata. Nakangiting lumapit si Archie kay Cherry. Alam kong pabagsak na ang kumpanya nyo, kaya ka gustong ipakasal ng daddy mo sa akin at hinayaan ko yun dahil totoong mahal kita. Mabilis na dumapo sa mukha ni Archie ang mag-asawang malutong na sampal ni Cherry dahil sa sinabi nito. Napasinghap naman ang mga empleyado ni Archie dahil sa kanilang nakita. Hindi ako tanga para maisahan mo pa. Ibagsak mo man ang kumpanya namin, wala akong pakialam. Total, kayo lang naman ang makikinabang dyan eh. Kaya kong magtrabaho tumanap ng pera sa sarili kong pagsisikap. Kaya wag na wag mo akong tatakutin dahil hindi ako takot sa'yo. May diing sabi ni Cherry bago iniwan ng binata na nakahawak pang kamay sa mukha niya. Ano pa bang tinitingin-tingin niyo dyan? Magsibalik nga kayo sa mga trabaho niyo. Galit na sabi ni Archie sa mga empleyado niya. Kaagad namang kumilos sa mga ito at bumalik sa kanilang mga trabaho. Sa loob ng opisina ni Archie, ay mahigpit na napahawak siya sa baso na may lamang wine. Mahal niya si Cherry at hindi niya hahayaan na mawala sa kanyang dalaga. Ano? Nagawa ni Archie yun? Anong demonyo bang nasa katawan ng lalaking yun at ganun siya kasira ulo para ipakita sa yung ginagawa nila sa opisina niya mismo? Galit na sabi ni Emmy. Nakipag-break na ako sa kanya. Sabi ulit ni Cherry. Napaawang ang bibig ni Emmy dahil sa sinabi ni Cherry. Ano?
Gulat na sabi ni Emmy. Nagawa mo yun paano pag nalaman ng daddy mong ginawa mo? Siguradong magagalit na naman yun sa'yo. I know. Pero anong gagawin ko? Hahayaan ko na lang ba siya na lokohin ako ng harap-harapan? No way! Hindi ako tanga para magpakamartir sa kanya, no? May diing sabi ni Cherry. Napailing naman si Emmy na nakatingin sa kaibigan niya. Sa lahat ng kaibigan niya, si Emmy ang pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Kung may mas nakakakilala man sa kanya, si Emmy yun. Ewan ko sa'yo basta ako ang natatakot para sa'yo dahil sigurado ako magagalit ang daddy mo pag nalaman niyang ginawa mo. Nag-aalalang sabi nito. Napabuntong hininga na lang si Cherry na nakatingin sa kaibigan niya. Nagdaan ng mga araw na walang sumbat na naririnig si Cherry mula sa ama niya na ipinagtataka niya. Talagang walang balak sabihin si Archie sa ama niya na naghiwalay na sila. Mabuti naman at gising ka na. Nandito si Archie, kasamang magulang niya para pag-usapan ang kasal niyong dalawa. Nakangiting sabi ng ama ni Cherry sa kanya, pero blanko lang ang dalaga na nakatingin sa ama. Umupo siya sa harap ni Archie at ninitian ng matamis ang binata. Hindi mo pala sinabi sa kanilang totoo? Bakit hindi mo sabihin sa kanila ngayon? Blankong sabi ni Cherry. Masamang tingin kaagad ang ipinukol ni Archie kay Cherry dahil sa sinabi nito. Pero hindi nagpatinig ang dalaga sa tingin nito. Ninitian niya lang ito ng matamis. Anong ibig mong sabihin, Iha? Akala ko ba'y nakapag-usap na kayo ng maayos ni Archie bago kami pumunta rito? Sabi ng ina ng binata. Naghiwalay na po kami ni Archie bago po kayo pumunta rito. Hindi ko naman alam na hindi pala niya sinabi sa inyong totoo. Walang alin lang ang sabi ni Cherry. What are you saying? Cherry? Kalmado pero galit na sabi ng ama ni Cherry sa kanya. Totoo ang sinabi ko, Dad. Hindi na po ako magpapakasal kay Archie dahil may iba na siyang mahal. At ako po mismo ang nakakita sa kanila sa kanyang office kung papaano silang maglampungan ng babae niya. Kaya bakit pa po ako magpapakasal? Kung alam ko naman na hindi magandang maidudulot nun sa akin. I'm sorry tito, tita. Pero hindi ko na itutuloy ang pagpapakasal kay Archie. Matapang na sabi ng dalaga. Lihim na napakuyom ang kamao ni Archie dahil sa diretsahang sabi ng dalaga. Archie, totoo bang sinasabi ni Cherry sa opisina mo mismo ginawa ang kabastusan mo? Galit na tanong ng ama ni Archie sa kanya. Pero walang anumang salita ang lumabas sa bibig ni Archie. Kahit ang ama't ina ni Cherry ay hindi nakapagsalita sa naging desisyon ng anak nila. Malakas na sampal kaagad ang dumapo sa pisngi ni Cherry matapos siyang sampalin ng kanyang ama pag-alis ng bisita nila. Hindi kita pinalaki para maging tanga ka lang sa mga desisyon mo. Galit na sabi ni Dominic sa anak niya. Bakit, Dad? Tanga bang matatawag pag gusto mong umiwas sa lalaking hindi naman karapat-dapat para sa pagmamahal mo? Matagal na niya akong niloloko, Dad. Harap-harapan pa. Akala mo ba madali lang sa akin yun? Hindi madali, Dad. Sobrang sakit ang nararamdaman ko nang malaman ang ginawa niya. Hindi ka bubuhayin ng pagmamahal mo. Ang talino mo. Ang siyang bubuhay sa'yo kung gagamitin mo yung utak mo. Hindi ka maghihirap at hindi nagagapang sa kahirapan dahil mayaman si Archie. At kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo, lahat ng luho mo. Bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya kung yan naman palang iniisip mo? Napatigil ulit si Cherry ng isa pang sampal ang dumapo sa mukha niya. Doon na tumulo ang luha niya na nakaharap sa kanyang ama. Ano ba, Dominic? Tama na yan, tumigil ka na. Nasasaktan mo ng anak mo Dahil lang sa hindi niya masunod ang gusto mo. Anak mo siya pero kung saktan mo siya parang ibang tao siya sa'yo. Hindi na nakatiis pa si Jacinta. Nagsalita na rin siya. At kailan ka pa natutong lumaban sa akin, ha? Galit na sabi ni Dominic sa asawa niya. Napupuno na ako sa'yo, Dominic. Kaya kung maaari magtino ka na dahil kung hindi, baka titira ka na lang mag-isa dito sa pamamahay mo. May diing sabi ni Jacinta sa asawa niya. Hindi nakapagsalita si Dominic. Ganoon din si Cherry. Unang pagkakataon na nagsalita si Jacinta laban sa asawa niya. Thank you, Mom. Hindi ko po akalain na makakaya mong suwayin si Daddy. Pasasalamat ni Cherry sa kanyang ina nang bigla nilang umalis ang kanyang ama. Matagal na panahon na rin akong nananahimik. Hindi ko naman kayang makita kang saktan ng ama mo dahil lang sa gusto niya. Mahinahong sabi ni Jacinta sa anak niya. Napayakap na lang si Cherry sa kanyang ina. Anong balita sa pinagagawa ko sa'yo?
Tanong ni Keo sa lalaking kaharap niya. Nalaman kong hindi lang basta empleyado ang babaeng pinaiimbestigahan mo. Anak siya ng isang mayaman pero pabagsak na ang kumpanya nila. And you know what? Kung ano pang nalaman ko? Anak lang naman siya sa kakumpetensya mo sa negosyo noon. Maliban dyan ay nakatakda na siyang ikasal kay Archie Santillan. Pero sa nalaman ko umurong ang babae sa kasal niya. At ang dahilan ay dahil nakita niyang nobyo niya sa opisina mismo nito na may kalampungan na ibang babae. Kaya yun, umatras. Mahabang sabi ni Angelo sa kaibigan niya. So may pag-asa ka pa pala sa kanya, cuz. Dahil umatras naman pala siya. Nangaasar na sabi ni Wendell sa pinsan niya. Thank you sa info, bro. Pasasalamat ni Keo sa kaibigan niya na tinanguan lang nito. Paano? Mauna na muna ako sa inyo. May lakad pa ako ngayon. Good luck na lang sa'yo. Thank you. Umalis na si Angelo habang si Keo ay nakatitig pa rin sa hawak niyang picture ni Cherry. So, aasahan ko na bang tinamaan ka kagad kay Miss Ganda? Sa tagal mong naghahanap ng magpapatino sa'yo, nasa malapit lang pala siya. Nangaasar na sabi ni Wendell pero hindi siya pinapansin ni Chaos. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa niyang pagtitig sa mukha ni Cherry. Samantalang sa trabaho ni Cherry, ay malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Lorraine. Hindi na ba talaga magbabagong desisyon mo? Talaga bang ayaw mo na ituloy ang kasal niyong dalawa ni Archie? Nangihinayang na sabi ni Lorraine kay Cherry. I'm sorry Lorraine pero hindi na magbabago pang desisyon ko. Pinsang buo ni Lorraine si Archie, kaya ganoon na lang kung manghinayang siya sa relasyon ng dalawa. Dahil botong-boto si Lorraine sa kaibigan niya para kay Archie. Habang nasa labas ng building at nag-aabang ng masasakyan si Cherry ay may isang Ferrari ang huminto sa tapat ni Cherry. Hi Miss Beautiful, tara, hatid na kita. Yaya ni Chaos kay Cherry. Hindi naman kaagad nakakibo si Cherry sa mabilis na pagdating ni Chaos. Chaos, anong ginagawa mo rito? Kaagad na tanong ni Cherry nang makabalik siya sa wisyo. Napadaan lang ako rito nang makita kita. Naghihintay ka ba ng masasakyan? Ihahatid na kita sa inyo. Yaya nito ulit. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Tsaka marami namang dumadaan dito na taxi. Tanggi ni Cherry sa offer ng binata. Wag ka nang mahiya sa akin. Tsaka friends naman tayo, di ba? Kaya sige na, wag kang mag-alala. Safe kang makakauwi sa inyo. Nakangiting sabi ng binata. Hindi pa man nakakasagot si Cherry nang lumabas na si Chaos ng sasakyan at pinagbuksan siya. Akmang papasok na sana siya nang may biglang tumigil na sasakyan sa tapat nila. Ako na ang maghahatid sa girlfriend ko. Hindi siya sumasama sa mga hindi niya kilalang mga tao. Pigil ka agad ni Archie sa gustong gawin ni Chaos. Oh, I'm sorry miss. Akala ko single ka. May boyfriend ka na pala? Nagpapaawa effect pa si Chaos. Hindi ko siya boyfriend, kaya sige na, ihatid mo na ako sa amin. Mabilis na sumakay si Cherry sa kotse ni Chaos, habang nagingit-ngit naman sa galit si Archie na nakatingin sa papalayong sasakyan. Makukuha din ulit kita, Cherry. Di ka pwedeng mapunta sa iba. Dahil akin ka lang mahal ko. At gagawin kong lahat para matuloy ang kasal nating dalawa. Galit na sabi ni Archie sa sarili niya. Sa nagdaang mga araw ay halos mabaliw na si Archie kung anong gagawin niya para mapaamo ulit ang dalaga. Aminado siyang kasalanan niya pero hindi naman niya alam na makikipaghiwalay pala ito sa kanya. At sinabi pa nito sa magulang nilang dahilan. Kaya nasuntok siya ng ama niya dahil sa nagawa niya kay Cherry. Sa pagdaan ng mga araw ay walang araw na hindi magkasama si Chaos at Cherry. Mula sa panonood ng sine hanggang sa pumunta sa park at kumain ng kung ano-ano. Happy? Nakangiting tanong ni Chaos sa dalaga. Happy. Salamat ah. Pasasalamat niya sa binata. Walang problema, basta ikaw. Ano, ihahatid na ba kita sa inyo? O sige, magagabi na rin kasi. Sabay nang naglakad ang dalawa patungo sa kotse ni Chaos. Kaagad din naman siyang sumakay nang pinagbuksan siya ni Chaos. Pagdating niya sa kanila ay si Archie kaagad ang bumungad sa kanya. What are you doing here? Tanong niya kaagad sa binata. Nandito ako para kausapin ka. Mahinahong sabi ni Archie. Tapos na tayo kaya wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Isa pa kasama kong boyfriend ko. Kaya kung pwede lumayo-layo ka na sa akin dahil nagsiselos ang boyfriend ko kapag may kasama akong iba. Diretsyong sabi ni Cherry. Really? At sino naman ang sinasabi mong boyfriend mo? Sige nga. Don't touch her.
Pigil ni Chaos sa paghawak sana ni Archie sa dalaga. I am her boyfriend. Kaya kung maaari ay layuan mo na siya dahil hindi ko ugaling ipamigay sa ibang pagmamayari ko na. At lalong-lalong ayokong may ibang humahawak sa kanya. Sabay hapit ni Chaos sa dalaga, kaya napadikit ng wala sa oras si Cherry sa binata. Gustong sugurin ni Archie si Chaos pero pilit niyang pinipigilan ng sarili dahil alam niyang lalo pang magagalit sa kanyang dalaga pag ginawa niya yon. Hindi pa itong huling beses na mag-uusap tayo, Cherry. At sa susunod na mag-uusap tayo, sisiguraduhin kong pakakasalan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. May diing sabi ni Archie sa dalaga bago ito umalis. So, totoo bang narinig ko na may relasyon kayo? Sulpot ni Jacinta sa likod ng dalawa. Ma'am, good evening po. Bati niya sa kanyang ina. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa iyo, Cherry. Hindi po. Sinabi ko lang yun para umalis na si Archie. Si Chaos po pala kaibigan ko. Chaos, mami ko. Good evening po, tita. Magalang na sabi ni Chaos sa ginang. Good evening din sa iyo, iho. Pumasok na muna kayo rito sa loob. Sa susunod na lang siguro, tita. Salamat na lang po. May pupuntahan pa kasi ako. Hinatid ko lang po si Cherry. Sige po, Che. Alis na ako. O sige, salamat. Parehong nakatingin ang mag-ina sa papalayong sasakyan ni Chaos bago sila pumasok sa loob. Himala at wala pa si Daddy, Ma'am. Mahinang sabi ni Cherry nang makapasok sila. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa ng daddy mo ngayon, pero sana mag-iingat ka. Determinado siyang makasal ka kay Archie. Sabi ni Jacinta sa kanyang anak. Kailan ba matatanggap ni daddy na hiwalay na kami ni Archie? Bakit ba mas pipiliin niyang masaktan at mapahamak ako kaysa sa makita niya akong malaya at may tahimik na buhay? Malungkot na sabi ni Cherry. Mahal na mahal niya ang kanyang ama pero hindi niya kayang ipahamak ang sarili para lang masunod ang gusto nito. Mabilis lang lumipas ang panahon. Habang nakaupo sa kanyang swivel chair ay bigla nilang may kumatok. At nang bumukas ang pinto, pumasok doon ang dalagang palaging laman ng isip niya at laging inspirasyon na niya. Hey, what are you doing here? Nakangiting sabi ni Chaos. Sabay tayo niya at nilapitan ng dalaga. Good morning, mas lalo kang gumanda ngayon. Nakangiting puri ni Chaos sa dalaga na ikinapulan ng pisngi nito. Iginiya niyang dalaga sa sofa para makausap niya ito ng maayos. May problema ba? Pasensya ka na kung hindi kita napupuntahan sa trabaho mo. Busy kasi ako nito mga nakarang araw. Paliwanag niya sa dalaga. Naiintindihan ko naman yon. Busy rin naman kasi ako sa trabaho ko. Sabi ni Cherry. Namimiss na nga kita eh. Gusto ko sanang makasama ka araw-araw pero nagkakaproblema sa kumpanya nitong mga nagdaang araw. Kaya wala akong magawa kung hindi ang unahin to. Kung pumayag ka lang sana na dito na lang magtrabaho. Hindi na sana kita mamimiss ng ganito. Sabay yakap ni Chaos sa dalaga. Sa mga araw na palaging magkasama ang dalawa, ay hindi na nila namalayan na nahulog na pala sila sa isa't isa. Pero lihim lang ang relasyon nilang dalawa. Ayaw sanang pumayag ni Chaos pero nakiusap si Cherry sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang pagbigyan nito. Sabihin mo na sa akin kung anong problema para matulungan kita. Malumanay na sabi niya sa kanyang nobya. Nakatakda ng kasal ko kay Archie. Malungkot na sabi ng dalaga sa kanya. What? Anong kasal? Paano ikakasal kayo matagal na kayong hiwalay? Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Totoo ang sinasabi ko. Magpapakamatay si Daddy pag hindi ako nagpakasal kay Archie. Umiiyak nang sabi ni Cherry sa binata. At pumayag ka? Ano bang magagawa ko? Nasa ospital ngayon si Daddy dahil nagpakamatay siya. Mabuti na lang at naagapan pa siya. Umiiyak na anito. Pero paano ako? Paano na tayo? Maghiwalay na tayo. Salitang nagpatahimik kay Chaos. Mahal na mahal kita, Chaos. Aaminin kong unang kita ko pa lang sa'yo may kakaiba na sa akin. Pero ano bang magagawa ko? Mahal ko rin ang ama ko, Chaos. Parehas ko kayong mahal pero kailangan kong mamili sa inyong dalawa. Umiiyak pa rin na sabi ni Cherry. Napahilamos na lang sa kanyang mukha si Chaos dahil sa narinig. Ilang araw lang niyang hindi nakasama ang dalaga. Pero ito na ang nangyari.
Ano bang dahilan? Bakit ka gustong ipakasal ng daddy mo kay Archie? Kahit alam niyang magdudusa ka lang. Palugin ang kumpanya namin, Chaos. At si Archie lang ang inaasahan niyang makakapigil sa pagbagsak noon. Mas lalong nainis si Chaos dahil sa narinig. Kaya kong paangatin ulit ang kumpanya niyo kung yan ang gusto niya. Magkaaway kayo ni daddy pagdating sa negosyo. Kaya alam kong hindi siya papayag. Mahal mo pa ba siya? Agad na tigilan si Cherry sa tanong sa kanya ng binata. Mahal ko siya. Malungkot na sabi ng dalaga. Kaya laglag ang balikat ni Chaos nang marinig ang sinabi nito. Pero mas mahal kita. Kaya nga ako nandito para sabihin sa iyong gusto kong matigil lang si daddy sa gusto niyang gawin. Agad na paangat ang tingin ni Chaos dahil sa narinig. Ano ulit yung sinabi mo? Paninigurado niya sa dalaga. Mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Kaya kung pwede. Hindi na naituloy pa ni Cherry ang sasabihin pa niya. Nang sakupin na ni Chaos ang labi niya. Hindi na napigilan ni Cherry ang sarili niya at tinugon ang matamis na halik ng lalaki. Nakahiga habang parehong walang sapat ang dalawa sa kama sa loob ng opisina ni Chaos. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Masaya ko at hindi ko pagsisisihan na sa iyo ko ipinagkatiwala ang katawan ko. Pangako, ikaw lang ang una't huling lalaki sa buhay ko. Maiintindihan mo rin ako kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Chaos. Humalik muna si Cherry sa labi ng binata bago siya nagbihis at umalis. Nagising si Chaos na wala na sa tabi niya ang dalaga at tanging note na lang nakita niya sa maliit na mesa sa loob ng kwarto niya. Masaya ako na nakasama ka sa iisang kama. Pangako, ikaw lang ang huling lalaki sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Chaos. Mabilis na nagbihis si Chaos ng damit at mabilis na umalis sa kumpanya. Pinagpapapalunan niya ang manibela ng sasakyan niya dahil hindi siya makasingit dahil sa traffic. Buhat ng banggaan sa highway. Pagdating ni Chaos sa bahay nila Cherry, ay kaagad na nagtanong siya sa kasambahay kung nasa na si Cherry dahil duda kasi siyang may ginawang hindi magandang dalaga. Wala na po si senyorita rito, sir. Kanina pa po siya nakaalis papuntang ibang bansa. Sabi ng katulong kay Chaos. Halos manlumo naman si Chaos dahil sa narinig. Kahit anong gawin niya, ay hindi niya magawang paniwalaan ang sinabi ng katulong. Dahil para sa kanya, hindi siya kayang iwan ni Cherry. Sa loob ng ilang buwan, ay walang ibang ginawa si Chaos kung hindi ang maglasing. Napabayaan na niya ang kanyang kumpanya na tanging si Wendell lang nagpapatakbo. Dahil hindi pa okay si Chaos. Kas, ano ba? Wala ka na ba talagang kayang gawin kundi ang maglasing? Napapabayaan mo na yung kumpanya ng dahil kay Cherry. Kahit sarili mo, napapabayaan mo na. Tignan mo nga yung buhok mo at ang balbas mo. Para ka ng ermitanyo sa haba niyan. Maawa ka naman sa sarili mo. Alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni Cherry pero hindi mo alam kung anong tunay na dahilan kung bakit ka ba niya iniwan. Malay mo, kung sumama siya sa iba, nagpapakasaya siya ngayon samantalang ikaw heto, palaging lasing. Bulyaw ni Wendell sa binata. Nakayuko lang si Chaos na nakikinig sa pinsan niya habang may hawak pa rin itong alak. After 5 years. Mommy! Nakangiting salubong ng bata sa kanyang ina. Hello baby, how was your day? Nakangiting tanong niya sa kanyang anak. It's good mom. Nakangiting sagot niya sa kanyang ina. Wow, good boy talagang baby ko. How's your school? Good boy ka rin ba? Of course mom, and I have 5 stars. Pinakita niya ang kanyang kamay na may nakatatak na star. Ang talino talaga ng anak ko. Nakangiting sabi ni Cherry sa kanyang anak. Of course mom, mana po ako sa iyo eh. Nakangiting sabi nito sabay yakap sa kanyang ina. Natatawa na lang si Cherry na niyakap pabalik ang anak niya. 5 taon nang nakakaraan mula nang iwan niya ang Pilipinas dahil isinakripisyo niya ang kanyang pagmamahal alang-alang sa taong mahal niya. At sa paglayo niya ay hindi niya akalain na magbubunga ang isang beses na nangyari sa kanila ni Chaos. At hindi niya pinagsisisihan yun dahil doon ay dumating sa buhay niya si Aston. Kung hindi sila kasal ni Chaos, ay apelido pa rin ito ang dala ng anak niya. Alam niyang malaki ang kasalanan niya sa boyfriend niya sa pag-iwan niya rito. Pero sana
Pag dumating ang panahon na magkita ulit sila, ay mapatawad siya nito at hayaan siyang magpaliwanag sa kung ano man ang dahilan niya. "Ma'am, nakahanda na po ang pagkain," sabi ng katulong ni Cherry. "Salamat Vin, tayo na baby." Sabay nang naglakad ang mag-ina sa kusina para kumain. "Ano na? May nahanap ka na ba? Talagang kulang tayo ng tao ngayon," paalala ni Wendell kay Chaos. Matapos ang pagpapahirap niya sa kanyang sarili, ay inayos ulit ni Chaos ang sarili niya para pag nagkita man sila ulit ni Cherry, ay ibang Chaos na ang makikilala nito, hindi kagaya ng dati. "Don't worry, natawagan ko ng kaibigan ko at may tao raw siyang ipadadala rito. Malaki ang tiwala ko sa kaibigan kong yun, kaya alam kong hindi niya ako bibiguin," kampanting sabi ni Chaos. "Mabuti naman kung ganun. Oo nga pala, tumawag si tita. Bukas nang uwi nila kasama si tito. At alam mo bang kasama niya si Katrina?" Nakangiting sabi ni Wendell. Si Katrina ang dating girlfriend ni Chaos, pero naghiwalay sila matapos piliin ni Katrina ang karir niya bilang isang model kesa kay Chaos. Kaya mula nun ay wala nang ibang nakarelasyon pa si Chaos, hanggang sa dumating si Cherry na siyang nagpalugmok sa kanya ng matagal na panahon. Para saan pa ba kung bumalik siya? Matagal na kaming wala, kaya ano pa bang dahilan para magpakita pa siya sa akin? Malinaw pa sa akin ang sinabi niya noon na mas mahal niyang karir niya kaysa sa akin, kaya kinalimutan ko na siya. Kung sa bagay, pero malay mo naman, pag nandito na siya, mamahalin mo siya ulit. Hindi na mangyayari yun, mahinang sabi ni Chaos sa pinsan niya. Nagkibit balikat na lang si Wendell habang nakatingin sa pinsan niya. Alam niyang pinagdaanan nito, kaya't naiintindihan niya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon niya. "Son, my goodness, sa wakas, nayakap na rin kita. Namimiss na kita ng husto, anak." Masayang sabi ni Edna sa anak niya. Sinundo kasi siya ni Chaos sa airport. "Hi love, namiss kita ng husto." Akmang yayakap sana si Katrina kay Chaos nang umilag ang binata sa yakap niya. Son, alam mo bang umuwi talaga si Katrina dito para makita ka?" Nakangiting sabi ni Edna sa anak niya. "Ako nang magdadala nitong gamit mo, ma'am. Ihahatid ko lang kayo sa bahay. May importante pa kasi akong lakad eh," sabi ni Chaos na hindi pinansin ang sinabi ng kanyang ina. Agad namang namula sa hiya si Katrina pero naiintindihan niya naman ang binata. Alam niya kung anong naramdaman nito, kaya ganoon ang trato nito sa kanya. "I'm sorry, Iha. Hayaan mo muna siya, ha? Maiintindihan ka rin niya soon," sabi ni Edna nang makitang gustong maiyak ni Katrina dahil sa naging trato ni Chaos sa kanya. "Naiintindihan ko po, tita. Sana nga po'y mapatawad niya ako, tita. Sana nga po." Doon na tumuloy muna si Katrina kila Chaos at tulad ng sinabi niya ay umalis din kagad siya matapos ihatid pa uwi ang kanyang ina. Samantalang sa pinagtatrabahuhan ni Cherry ay nagulat siya sa sinabi ng kanyang boss. "Ano po sir? Pero bakit ako? Marami naman pong mas magaling sa akin, hindi ba? Bakit hindi na lang po sila?" Tutol ka agad ni Cherry sa sinabi ng boss niya. "Sa lahat ng nandito, ikaw ang pinakagusto ko. Pagdating sa mga transactions, alam kong kayang-kaya mo ito. Kaya sige na, pumayag ka na." Isang buntong hininga ang pinakawalan pa ni Cherry. Ito ang kinatatakutan niya, ang bumalik sa Pilipinas. At wala siyang magawa dahil part ito ng trabaho niya. "Kailan po bang alis ko?" "Sa susunod na linggo, para magawa mo pang gawin ang mga dapat mong asikasuhin. Huwag ka na rin pumasok pa. Don't worry, hindi ko ikakalta sa sahod mo ang hindi mo pagpasok." Wala nang choice pa si Cherry kung hindi sundin ang boss niya. Mabilis lang lumipas ang mga araw, hanggang sa naging linggo. Nakahanda ng mga gamit ni Cherry at ang anak niya. Nakakuha na rin siya ng transferee para sa anak niya at kasalukuyan na silang nasa kotse. "Ma'am, makikita ko na po ba si Daddy sa Pilipinas? Sabi mo po kasi nasa Pilipinas siya." Tanong ng anak ni Cherry sa kanya. Ang buong akala ni Aston, okay lang ang relasyon ng ama't ina niya. Hindi niya alam ang totoo. Ayaw din naman ni Cherry na pressurein ang utak ng anak niya. Kaya sa tuwing nagtatanong ito sa kanyang ama, ay sinasabi na lang niya na nasa Pilipinas ang ama niya para hindi na ito magtanong pa. "Yes baby, promise ni mami yan." Nakangiting sabi ni Cherry sa anak niya. Hindi niya alam kung magiging okay pa ang lahat. Ang ipinagdadasal niya lang ay hindi muna sila magkita ni Chaos dahil hindi pa siya handa.
Mabilis lang na tumakbo ang mga oras. Lumapag na ang sinasakyan nilang eroplano sa airport at pababa na sila sa kanilang sinasakyan. "Mom, it's so hot here!" Reklamo kaagad ng anak niya nang makababa ito sa eroplano. "Dahil iba sa ibang bansa at dito sa Pilipinas, baby." Natatawa niyang sabi sa kanyang anak. Kaagad naman niya itong nilagyan ng sombrero sa kanyang ulo para hindi ito masyadong mainitan. "Cherry! Day!" Tili ni Emmy nang makita niya ang kaibigan niya. "Naku, ang ganda-ganda mo ng babaita ka." Masayang sabi ni Emmy. "Eto na ba si Aston? Ang gwapo naman. Hello, baby Aston." "Hello po, Tita Emmy." Balik na bati ng bata sa tita niya. Matagal nang kilala ni Emmy si Aston dahil palagi silang nagvi-video call ni Cherry, kaya close ang dalawa. "Tulungan ko na kayo magdala ng mga gamit niyo para makauwi na tayo. Alam na ba nila tito at titang pag-uwi mo?" Bulong ni Emmy kay Cherry. "Wala silang alam na umuwi na ako. Matagal na rin akong walang kontak sa kanila eh. Kamusta na pala sila?" Mahinang tanong ni Cherry sa kaibigan niya. "Okay naman sila. Ang daddy mo naka-wheelchair pa rin, habang ang mami mo naman ay inaalagaan ng maliit nilang negosyo na sari-sari store. Mula nang umalis ka nagtrabaho ng mami mo dahil ang kumpanya niyo ay kinuha ni Archie, pangbayad sa utang ng daddy mo, at sila na ngayon ang bagong may-ari ng kumpanya niyo." Mahabang sabi ni Emmy sa kaibigan niya. Napabuntong hininga na lang si Sherry na nakikinig sa kaibigan niya. Pagdating nila sa bago nilang tirahan ng anak niya, ay kaagad na pumasok na sila sa bahay na ang boss niya pa mismo ang nag-offer para dun sila tumira. "Leila, pakipasok na lang tong gamit ni Aston sa kwarto." Utos ni Cherry sa yaya ng anak niya na kaagad naman itong sinunod. "Oh, pwede mo na bang sabihin sa akin kung anong dahilan? Bakit biglaan ang pag-uwi mo dito sa Pilipinas?" Kaagad na tanong ni Emmy sa kaibigan niya nang makaupo sila sa sala. "Ako ang naatasan ng boss ko para dumalo sa isang napakalaking event para maging representative sa kumpanya namin." Paliwanag ni Cherry sa kaibigan niya. "Ganun ba? Akala ko naman may iba pang dahilan." Nakangising sabi ni Emmy. "Tumigil ka na nga, kung ano-ano yung iniisip mo. Wala na akong balak na magpakita pa sa kanya." "Kamusta na pala siya?" Mahinang tanong ni Cherry kay Emmy. "Okay naman siya. At alam mo bang umuwi na rin dito sa Pilipinas ang dati niyang girlfriend? Yung sikat na model sa US na si Katrina Ford. At balita ko bumalik siya dito dahil kay Chaos." Daldal pa ni Emmy. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Cherry dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bigla siyang nanghina at para bang nawalan siya ng lakas matapos marinig ang sinabi ng kaibigan niya. "Hindi ka ba nasasaktan ngayong umuwi na rin dito ang girlfriend niya? Paano si Aston? Sasabihin mo ba sa kanya na nagkaanak kayo?" Tanong ni Emmy. Bumuntong hininga muna si Cherry bago nagsalita. "Kung saan siya masaya, masaya na rin ako para sa kanya." Mahina niyang ani sa kaibigan. "Masaya ka para sa kanya, pero iba naman ang sinasabi ng puso mo. Alam kong mahal mo pa rin siya. Bakit kasi hindi mo nilang sabihin sa kanyang dahilan kung bakit lumayo ka sa kanya?" "Hindi na kailangan, Emmy. Makita ko lang siyang masaya, masaya na rin ako." Mahina pero ramdam doon ni Emmy ang sakit na nararamdaman ni Cherry. "Sir, nandito na po siya sa Pilipinas at may kasama po siyang bata." Sabi ng isang tao na kaharap ni Chaos. Napangiti ng mapakla si Chaos matapos marinig ang sinabi ng taong kaharap niya. "Until this time pala, may tinatago pa rin siya sa akin." Mahinang ani ni Chaos. "Ihuhulog ko na lang sa account mo ang bayad ko sa'yo. Maraming salamat." "You're welcome po, sir." Umalis na ang inutusan ni Chaos para alamin ang tungkol kay Cherry. Hindi kasi siya naniniwala na walang dahilan kung bakit umalis ito. At lalong naghinala pa siya nang malamang ang fiancé nito dati, ang bagong nagmamay-ari ng kumpanya nila. Nakatitig habang namumula ang pisngi at mata ni Chaos na nakahawak sa mga larawan na kuha ng private investigator niya. Mula nang lumapag sila sa airport hanggang sa dumating si Emmy na siyang sumundo sa kanila. Lihim na napakuyom ang kamao niya. Kahit saang anggulo niya tignan, alam niyang anak niya at dugo niyang nananalaytay sa katawan nito. At napatunayan niya yun nang makita ang isang papel na kasama ng mga larawan. Kaagad na tumayo si Chaos habang may tinatawagan. "Cancel all my appointments today. Maimportante akong lakad." Sabi niya sa kanyang sekretarya na kaagad naman itong sinunod. Pero bago pa man siya nakalabas,
ay may pumasok na sa opisina niya. May lakad ka yata, pwede ba akong sumama? Naiinip kasi ako sa bahay, sabi ni Katrina sa binata. I'm sorry pero may importante akong pupuntahan. Sa susunod na lang, sagot ng binata. Malungkot na nakatingin si Katrina kay Chaos na nakatingin din pala sa kanya. Palagi mo na lang akong iniiwasan. Alam mong nagsisisi na ako sa nagawa ko sa'yo, hindi ba? Ano pa bang dapat kong gawin para patawarin at mahalin mo kung muli? Nakikiusap na sabi ni Katrina sa binata. Wala kang dapat na gawin. Dahil mula nang iwan mo ko, tinapis mo na ang lahat sa ating dalawa. Kaya wag mo nang hilingin pa na mahalin kita ulit. Dahil hindi na mauulit yun. Mahinahong sabi ni Chaos sa dalaga. Nangingilid ang mga luha ni Katrina sa harapan ng binata. Kaagad namang umiwas ng tingin si Chaos sa umiiyak na dalaga. Hindi pa rin ako titigil para mahalin mo akong mali, Chaos. Pinapangako ko yan sa'yo. Sabay alis ni Katrina sa opisina ng binata. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Dumating na ang hinihintay ni Cherry. Nakasuot lang ito ng simple pero napaka-eleganteng damit. Ang ganda niyo po talaga, Ma'am Cherry. Hindi ka po mapagkakamalang isang empleyado lang dahil daig mo pang isang mayaman. Nakangiting sabi ni Leila sa amo niya. Ngumiti lang ng tipid si Cherry sa yaya ng anak niya. Salamat, Leila. Pasasalamat niya rito. Hindi pa alam ng magulang niya ang pag-uwi nila sa Pilipinas. Hindi rin siya nakadalaw sa mga nagdaang araw dahil naging busy siya kaagad. Ikaw nang bahala sa anak ko, Leila. Uuwi din ako kaagad pagkatapos ng event. Okay po, ma'am. Umalis na si Cherry dahil naghihintay na ang kotse na sumundo sa kanya. Sa isang silid ay hindi mapakali si Chaos na nagpabalik-balik sa paglalakad. Matagal na niyang pinaghahandaan ang pagbabalik ni Cherry pero kinakabahan pa rin siya sa paghaharap nila ng dating nobya. Kung kinakailangan niya itong gipitin para bumalik ito sa kanya ay gagawin niya. Makuha niya lang ito ulit. Nakakahilo ka na. Kanina ka pang pabalik-balik dyan. Hindi ka ba nahihilo? Sita ni Wendell sa kanya. Kaagad naman niya itong sinamaan ng tingin. Ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba mauuna ka na sa event? Tanong ni Chaos sa pinsan niya. Hinihintay kita. Bakit? Makikisabay lang naman ako sa iyo ah. At saka PA mo naman ako, hindi ba? Parang batang sabi nito. Sira. Noon yun, hindi na ngayon. Natatawang sabi ni Chaos sa pinsan. Pinarusahan lang kasi noon si Wendell kaya siya naging PA ng pinsan niya. Dahil yun sa kagustuhan ng kanyang ama. Dumating na sa event si Cherry. Nakahinga pa siya ng maluwag nang hindi niya makita si Chaos. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba niya na baka magkita sila doon na alam niyang malabong hindi mangyari. Nasisiraan ka na, mag-concentrate ka, huwag mo na siyang isipin. Saway niya sa kanyang sarili. Nasa gilid lang si Cherry na mag-umpisa ng event. Nag-umpisa ng magsalita ang MC habang tahimik naman si Chaos na inililibot ang mata niya. Alam niyang nauna na si Cherry sa kanya dahil nakita na ito ng tauhan niya nang pabantayan niya ito. Ang gwapo talaga ni Mr. Agustina, no? Kaya gustong-gusto ko siya eh. Pero kahit na anong gawin natin wala tayong pag-asa sa kanya dahil balita ko engaged na daw siya kay Miss Katrina at kasal na lang ang kulang sa kanila. Sabi ng isang babae. Ay ganun ba? Naku, sayang naman pala kung ganun. Nangihinayang nasabi namang babae sa hindi kalayuan kung saan nakaupo si Cherry. Dinig na dinig niya mga sinasabi ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nawala ng gana habang nakikinig sa mga babaeng nag-uusap. Wala naman sa business ang pinag-uusapan nila kung hindi ang kagwapuhan naman ni Chaos. Aminado siyang pati siya'y nahumaling sa kagwapuhan nito at hindi niya ito pagsisisihan. Yes baby, pauwi na rin naman si mommy kaya matulog ka na, okay? Dahil malalim ng gabi oh. Nakalimutan mo na bang bilin ko sa'yo? Malumanay niyang sabi sa anak niya. Hindi po. Hindi lang po ako sanay na wala ka sa tabi ko, ma'am. Napangiti si Cherry nang marinig ang sinabi ng anak niya. Don't worry, uuwi na po si mommy. Total, patapos na rin naman to. Kaya pwede na siguro akong umuwi. Hindi na naituloy pa ni Cherry ang dapat na sasabihin niya nang may umagaw ng cellphone niya sa kanyang kamay. Ano ba? Bakit mo kinuha? Natigil sa pagsasalita si Cherry nang may nakatakip kaagad sa ilong niya. Dahilan para mawalan siya ng malay. Buksan mong sasakyan para maipasok na natin siya. Utos ng lalaki sa kanyang kaibigan. Bro, sigurado ka ba dito? Baka pag may nakaalam nito makukulong tayo. Sabi ng isang lalaki.
Don't worry, labas ka na sa kasong to. Basta walang makakaalam tungkol dito. Sigurado yan, tayo lang naman ang tao dito. Kaya siguradong walang ibang taong makakaalam sa ginawa natin. Sabi ng lalaki. Mabilis na nilisan nilang naturang lugar. Sa isang lugar na walang kabahayan ay doon din nila si Cherry ng lalaki. Tulog pa rin siya nang ibaba siya ng lalaki sa sasakyan. Finally, magiging akin ka na ulit. Hindi ako papayag na may makakakuha pa sa iyong iba. Dahil sa akin ka lang, Cherry. Akin ka lang. Bulong na sabi ng lalaki. Sabay haplos niya sa pisngi ni Cherry. Gusto na niyang angkinin ng babae pero hindi niya ginawa. Dahil gusto niyang angkinin ito ng gising. Nagising kinabukasan si Cherry na masakit ang ulo niya. Nang maalalang nangyari sa kanya, ay mabilis na napabangon siya at gulat ang rumihistro sa mukha niya nang makitang hindi iyon ang kwarto niya. Help! May tao ba rito? Help! Pakawalan niyo ako rito, please. May naghihintay pa sa akin. Maawa kayo, ano ba? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Kung kinidnap niyo ako dahil sa pera, wala po akong pera. Pakawalan niyo ako rito. Sigaw ni Cherry habang kinakalabog ang pintuan kung saan siya naroroon. Pakawalan niyo ako rito. Namamaos ng sabi ni Cherry. Hindi lang siya nag-aalala sa sariling kaligtasan. Nag-aalala din siya sa kanyang anak. Sigurado siyang umiiyak na ito ngayon habang hinahanap siya. Wala ka bang balak magpakita sa kanya? Gising na siya. Sabi ni Aldrin sa kaibigan niya. Don't worry, magpapakita ako mamaya sa kanya. Anong balita sa labas? Tanong niya sa lalaki. Napablatter ng pagkawala ni Cherry at kumikilos na ngayon ng mga pulis. Hindi ko alam kung anong nangyari at kung sinong nakakita sa ginawa natin. Basta ang alam ko, hindi malabong malaman nila na tayong kumuha kay Cherry. No, hindi nila tayo mahuhuli. Hindi nila alam kung saan natin si Cherry dinala. Kaya relax ka lang. Pagpapakalma ni Archie kay Aldrin. Pero hindi pa rin nawawala ang takot ni Aldrin na baka mahuli sila ng mga pulis. Habang sa presinto ng mga pulis, eto na pong lahat ng ebidensyang magdidiin sa dalawa, sir. At may alam na ang mga pulis kung saan dinala si Miss Cherry. Sabi ng informant habang kausap si Chaos. Kailangan na natin kumilos bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Chaos sa mga pulis. May nakakita pala kina Archie pero hindi agad nagsalita. Nang hanapin pa lang ni Chaos si Cherry, ay saka pa lang nagsalita ang taong nakakita kung sino ang kumuha kay Cherry at kung papaano nila ito kinuha. Sobrang galit ang nararamdaman ni Chaos. Lalo pa siyang nagalit nang makitang umiiyak ang anak niya dahil hinahanap ang ina nito. Pangako po namin na maililigtas namin ng walang galos ang biktima, Mr. Agustin. Pangako ng hepe kay Chaos. Pero hindi kumbinsido ang lalaki, kaya walang nagawa ang mga pulis kung hindi ang isama ito sa operasyon nila. Hayop ka! Bitiwan mo ko! Galit na sabi ni Cherry. Halos sumabog siya sa galit nang malaman na si Archie ang kumidnap sa kanya. Huwag ka nang manlaban. Matagal ng panahon na hinihintay kita. Mahal na mahal kita pero anong ginawa mo? Tumakas ka sa mismong kasal natin. At alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko noon, ha? Galit din na sabi ni Archie. Ang kapal din naman ng mukha mo para sumbatan ako. Huwag kang magpaawa as if nasasaktan ka dahil sa ginawa ko. Dahil alam kong ginamit mo lang ako para mapunta sa iyong kumpanya ng magulang ko. Ang galing mo rin ano? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga pinaplano mo noon? Alam kong lahat, Archie. Dahil narinig ko kayo na nag-uusap ng kaibigan mo. Kaya huwag kang magmamalinis sa akin. At wala akong pakialam kung nasaktan ka man o hindi. Dahil deserve na deserve mo yon. Galit din na sigaw ni Cherry sa lalaki. Biglang nagdilim ang mukha ni Archie at mabilis na sinampal si Cherry. Mapaklapang natawang babae matapos siyang sampalin ng lalaki. Mabuti na lang talaga't hindi ako nagpakasal sa'yo. Dahil kung ginawa ko yon, sigurado akong katulad ni Mami. Maghihirap din ako. Nakangiting sabi ni Cherry sa lalaki. Kahit na ano pang gawin mo, hindi ka na makakawala pa sa akin. At pagbabayaran mo ang pagpapahiya mo sa akin at sa pamilya ko. Mabilis na inihiga ni Archie ang dalaga sa kama at dinaganan nito. Ipapatikim ko sa iyo ang parusang hinahanap mo. Nakangising sabi ng lalaki. Patuloy sa pagmamalikot si Cherry para hindi magawa ni Archie ang plano niya. Ngunit kahit anong gawin ni Cherry, ay hindi siya makaalis sa pagkakahawak ni Archie sa kanya. Kaya wala siyang ibang choice,
kung hindi ang puntiryahin ng 2 balls nito. Daing ni Archie dahil sa ginawa ng dalaga. Mabilis na lumabas ng kwarto si Cherry at kahit kumakalabog sa sobrang kabang dibdib niya, ay tumakbo pa rin siya pababa ng hagdanan. "Cherry, hindi ka makakalayo sa akin. Hindi mo ako matatakasan." Sigaw ni Archie mula sa taas na mayroon pa ring dinaramdam dahil sa ginawa ni Cherry sa 2 itlog niya. Napaiyak si Cherry ng paglabas niya sa naturang bahay, ay matataas na paril kaagad ang bumungad sa kanya. At alam niyang wala siyang madadaanan dahil nakakandado ang malaking gate. "Kahit ano pang gawin mo, hindi ka makakaalis dito." Nakangising sabi ni Archie sa babae. "Sinabi ko naman sa iyo, Cherry. Akin ka lang. Sa akin ka lang." "Yan ang akala mo. Kahit patayin mo pa ako ngayon, hindi ako papayag na maging sayo. Magkamatayan muna tayo bago mangyari ang gusto mo." Sigaw ni Cherry sa lalaki na mas lalong ikinagalit ni Archie. Kasabay ng pagputok ng hawak niyang baril, ang pagbagsak niya sa lupa. Dahil sa may bumaril din sa kanya. Walang ingay, walang iyak at walang kahit na konting galaw ang ginawa ni Cherry mula sa kanyang kinatatayuan. Matapos makita ang pagbaril kay Archie, agad na blanko ang isip ni Cherry. Kasabay ng pagbagsak niya sa lupa ang pagkawalan niya ng malay, ay hindi na niya narinig pa ang sigaw ni Chaos na nakapasok na rin pala sa gate. Mabilis na binuhat ni Chaos ang babae at dinala ito sa ospital. "She's fine, Mr. Agustin. Daplis lang ang tama niya, kaya hindi masyadong maraming nawalang dugo sa kanya. Pwede mo na siyang puntahan. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako." "Thank you, Doc." Tumango lang ang doktor at umalis na rin ito. Nakaupo habang nakatingin si Chaos sa babaeng nasa hospital bed. Sobrang namiss niya ito at gusto niya itong sumbatan dahil sa ginawang pag-iwan nito sa kanya. Pero hindi niya nagawa. Mas nangingibabaw ang pagmamahal at awa niya rito, lalo sa anak nila na panayang hanap sa kanyang ina. Pagmulat ng mata ni Cherry, ay puting kisame kaagad ang bumungad sa kanya nang inilibot niya ang paningin. Kusa na lang na tumulo ang luha niya nang makita kung sino ang taong nagbabantay sa kanya. Chaos! Mahina niyang pagbigkas sa pangalan nito. Naalimpungatan si Chaos na may humaplos sa buhok niya. Doon niya nakita si Cherry na gising na at umiiyak. Mabilis niyang pinahid ang luha nito na nagsipataka na. "Huwag ka nang umiyak. Makakasama yan sa'yo." Mahinahong sabi ni Chaos sa kanya. Gustong magsalita ni Cherry pero wala siyang lakas para kausapin ito. Lalong wala siyang lakas na sabihin dito na may anak silang 2. Umiyak lang siya nang walang salitang lumalabas sa bibig niya. Nang maalala ang anak niya, ay mabilis siyang bumangon. Pero ganun na lang ang pagdaing niya nang masagi niya ang kanyang sugat. "I told you, huwag kang malikot. Matigas pa din yung ulo mo." Sermon ni Chaos sa babae. Kailangan ko na umalis eh. Tsak na nag-aalala na siya sa akin ngayon." Pilit pa rin na bumabangon si Cherry. Nakuha naman kagad ni Chaos ang ibig sabihin ni Cherry. "Don't worry about him. Nasa bahay na siya." Kaagad ng laki ang mata ni Cherry dahil sa narinig. "Saka na tayo mag-usap pag maayos ng kalagayan mo. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin." Kaagad namang umiwas ang tingin si Cherry kay Chaos. Alam niyang guilty siya pero alam niya sa sarili niya kung anong mangyayari dito kung sakasakaling hindi niya yun ginawa. Ilang araw ang itinagal ni Cherry sa ospital at nakalabas na rin siya. Masaya siyang sinalubong ng anak niya na ilang araw nang hindi siya nakikita. "Mommy!" Sigaw ni Aston nang makita niya ang kanyang ina. Malaki naman ang ngiti ni Cherry na sinalubong ng yakap ang anak niya. "I miss you, baby. I'm so sorry kung ilang araw kang naghihintay kay Mommy, ha?" "It's okay lang po. Sabi naman po ni Tito Chaos, nagkasakit ka raw po kaya hindi ka nakauwi. Inalagaan naman po nila ako ng mabuti dito. Hindi po ba, Tito?" Nakangiting sabi ni Aston sa binata. "Of course, baby. Because you're so special kaya dapat lang naalagaan ka namin ng mabuti." Nakangiting sabi ni Chaos sa bata. "You heard that, Mom? Special daw po ako." Masayang sabi ng bata. "Of course, baby. You're special. Dahil ama mo siya." Sabi ni Cherry pero sa isip niya lang yun sinabi. Matapos kumain ng hapunan ng mag-ina, kasama si Chaos ay nag-usap ng masinsinan ng 2 sa sala.
Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na Agustin ang dinadala ng anak ko. Umpisa ni Cherry. Anak natin at hindi lang sayo. Pagtatama ni Keo sa sinabi ni Cherry, agad namang napabuntong hininga si Cherry. Nagsimulang magkwento si Cherry kung anong dahilan kung bakit mas pinili niyang iwan ng lalaki. Habang tahimik naman na nakikinig si Keo sa kwento niya. Nagngingit-ngit sa galit si Keo sa ama ni Cherry. Lalo na kay Archie na siyang kasabot sana ng ama ng babae. At awa naman ang nararamdaman niya sa babaeng akala niya ay hindi nababalik pa sa kanya. I'm sorry kung nagawa ko yon. Ayokong mapahamak at ang pamilya mo. Ayokong may madamay pa sa pagiging makasarili nilang dalawa. Kaya ako nang lumayo. Seryosong paghingi niya ng tawad sa binata. Naiintindihan ko ng lahat. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Ang kailangan natin ngayon kung papaano sasabihin kay Aston na ako ang ama niya. Matagal ka na niyang gustong makita at makausap. Kung noon nagsisinungaling ako, hindi na ngayon. Alam ko kung gaano ka kasabik sa kanya. Ganon din siya kasabik malaman kung sino ba talagang ama niya. Mahabang sabi ni Cherry. At dahil pinalaki ni Cherry na walang galit sa ama at puro kabutihan ang kwento niya tungkol kay Chaos, ay mabilis tinanggap ni Aston si Chaos bilang kanyang ama. Daddy, alam mo po ba sabi sa akin ni Mami ang sipag-sipag mo daw at napakabait. Kaya sabi ko kay Mami, gusto ko paglaki ko maging katulad mo ko. Nakangiting sabi ng bata na kaagad namang ikinaubo ni Chaos. Napatawa din si Cherry dahil sa reaksyon ng binata. Alam niyang naalala ng lalaki kung ano siya noon, kaya sinabayan na lang niya ito. O diba, sabi ko sa iyo baby good boy si Daddy. Nakangiting sabi ni Cherry sa anak na kaagad namang tinanguan ito. Naputol ang pag-uusap nilang tatlo nang tumunog ang cellphone ni Chaos. Baby, baba ka muna ha. Sasagutin lang saglit ni Daddy ang tawag, baka importante to. Sige po Daddy, kami na lang po muna ni Mami maglalakad-lakad. Lumayo na si Chaos sa mag-ina niya at sinagot ang tawag. Insan, wala na si Archie. Tuluyan na siyang binawian ng buhay. Balita ni Wendell kay Chaos. Ikaw nang bahala sa lahat. Kamusta yung kasabwat niya? Nasa kulungan na Insan. Huwag ka mag-alala. Ang abogado mo nang bahala sa lahat. Salamat Insan. Ibinabanan ni Chaos ang tawag at binalikan ng dalawa na nasa pool na nasa likod ng mansyon. Masaya na nagsama ang dalawa sa mansyon ng mga Agustin kasama ang anak nila. At nang tuluyan ng gumaling si Cherry ay saka pa lang sila nagpasya na puntahan nila ang magulang ni Cherry sa kanila. Cherry anak! Umiiyak na niyakap ni Cherry ang kanyang ina. Ganon din ang kanyang ama na nasa wheelchair na nakaupo. Kamusta ka na? Namimiss ka na namin ng daddy mo. Hindi ba Dominic? Nakangiting sabi ng kanyang ina sa asawang nasa wheelchair. Tumangon naman si Dominic sa asawa dahil hindi na ito makapagsalita pa. Dahil na-paralyze na ito. Halos madurog ang puso ni Cherry na nakatingin sa kanyang ama. Totoong galit siya sa kanyang ama noon. Pero lahat ng galit at pagtatampo dito ay bigla nilang naglaho at napalitan yun ng sobrang awa. Dad, kamusta ka na? Umiiyak na tanong ni Cherry sa kanyang ama. Wala siyang natanggap na salita dito. Pero kita niya kung papaanong tumulo ang luha ng kanyang ama na kaagad naman niyang pinahid. Niyakap niya ng mahigpit ang ama niya at humingi ng sorry dito. Nangibabaw pa rin ang pagiging anak niya at nahihirapan din siya na makatingin sa kalagayan ng kanyang ama. Huwag ka na pong umiyak. Nandito na po ko. At ang apo mo, kami ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa gumaling ka, Dad. Mahal na mahal kita, Daddy. Emosyonal na sabi ni Cherry. Halos mapunit naman sa kakangiti ang kanyang ina nang ipakilala niya si Chaos at ang kanyang anak dito. Hindi makapaniwala na nakatingin si Jacinta sa anak nang sabihin nito na may anak na siya. At si Aston yon. Mabilis na nagkasundo ang maglola. Lalo na at palasalita si Aston. Tuwang-tuwa naman si Dominic na nakatingin sa apo niyang nakikipaglaro sa asawa niya. Pakiramdam niya ay gumaan ang lahat ng pasanin niya. Kung anong reaksyon ng magulang ni Cherry nang malaman na may anak na siya, ay ganun din ang magulang ni Chaos. Kung nandito ka lang malapit sa akin, naku masasapak talaga kita Chaos. Bakit hindi mo sinasabi kaagad sa amin na may anak ka na pala? Nasaan bang apo ko? At gusto ko siyang makita.
Sabi ng kanyang ina. Kaagad namang pinaharap ni Keo si Aston sa kanyang ina. Hello po, Lola! Magiliw na bati ni Aston sa kanyang lola. Halos maluha naman na nakatingin ng ginang sa kanyang apo. Ganon din ang kanyang asawa. Masayang nagkwentuhan ng tatlo sa video call. Habang si Keo ay pinuntahan muna si Cherry sa kusina na gumagawa ng snacks nila. Ang bango talaga ng asawa ko. Bulong na sabi ni Keo habang nakayakap sa bewang ng kanyang nobya. Inangkinan niya itong asawa at kasal na lang ang kulang sa kanila. Alam kong ginagawa mong yan, wag mo nang ituloy. Baka mabatukan pa kita dyan. Natatawang sabi ni Cherry. Sige na Han, kahit ngayon lang. Pakiusap nito sa nobya niya. Tumigil ka nga riyan, makakaisa ka lang sa akin pagkasal na tayo. Tutol ni Cherry sa nobyo. Pwede naman sigurong i-advance diba? Bulong niya rito. Umalis ka na nga dyan sa likuran ko dahil kahit anong gawin mo ay hindi mo ako mapapa-oo. Napakamot na lang si Keo sa ulo niya nang tanggihan siya ng dalaga. Sa paglipas sa mga araw ay nakabalik na sa Pilipinas ang magulang ni Keos. Dahil sa kasal niya at pagkatapos ng kasal nila ay nagpaalam si Cherry na doon muna sila titira sa magulang niya. Dahil gusto niyang alagaan ng kanyang ama na kaagad namang sinang-ayunan ng asawa niya. Basta para sa ikakasayamot sa anak natin ay gagawin ko. Makita ko lang kayong masaya. Bulong niya sa asawa habang nakayakap ito sa kanya. Itinaas niya ang mukha ng asawa para makita niyang magandang mukha nito. Mahal na mahal kita. At pangakong, ikaw lang ang babaeng huli kong mamahalin. Hanggang meron pa akong buhay. Salamat. Mahinang sabi ni Cherry. Hindi na siya nakapagsalita pa nang gumapang na ang kamay ng asawa niya sa kanyang katawan. Pinagsaluhan nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Hanggang sa narating nila ang rurok ng tagumpay. I love you, Mrs. Agustin. I love you too, Mr. Agustin. Balik na bulong ni Cherry sa asawa niya at niyakap ito ng mahigpit. Wakas.